eksenang pinagpipiestahan, mga pahayag na minarkahan. Pag-usapan natin ito, punto por punto. Chris Aquino, sasabak na nga ba sa politika sa darating na 2016 elections? Sa mga naging panayam sa Actress TV host kamakailan lamang, tila nagbibigay siya ng mga bahaging natatakbo nga siya sa susunod na halalan. At dahil matagal na nga siyang residente ng Makati City, marami ang nag-aakalang tatakbo siya bilang mayor sa lungsod na ito. Pero ayon kay Chris mismo, wala siyang balak banggain ng mga Binay na matagal nang namumuno sa Makati. Dagdag pa niya, mahirap daw tibagin ang mga ito. Kaya sa halip na tatakbo siya bilang mayor ng Makati, tina-target daw ni Chris ang pagtakbo bilang governor sa kanyang home province na Tarlac. Ayon pa sa kanya, last term na raw ng kasalukuyang governor ng lalawigan na si Vic Yap. Sinabi raw nito kay Chris na i-endorso siya ng gobernador kung sakaling magbalak itong tumakbo bilang bagong governor. At tila seryoso nga itong si Chris sa plano niyang ito dahil plano rin niyang kumuha ng postgraduate course para maging handa sa pamumuno kung sakaling mahalal sa pwesto. Ang tanong, karapat-dapat nga ba pumasok sa politika si Chris Aquino? Kailangan pa ba niyang gawin ito para makatulong sa kapwa at sa bansa? Pag-usapan natin ito. Punto por punto. Sa punto pong ito, ibibigay natin kay Nanay at kay Direk. Akala ko sabi mo, ikaw ang mag-opinion. Oo, ako mag-uumpisa nga. Ibibigay ko sa inyo to. Inyong-inyo to, Nay. Hindi, Direk. sa akin lang. Direk, ako na mauna. Kasi ito'y binitiwan niya sa Davao nung kumampanya siya doon. At ang sabi niya, kung natalo man daw doon, ang kanyang kapatid ni si Pinoy, sana daw sa 2016, siya naman ay manalo doon. Eh, si Chris na may sanay naman tayo na nagsasalita siya ngayon ng A, na bukas ay B ang resulta. Kaya maaaring totoo, pwede rin namang hindi. Pero ang akin personal, ang bawat tao basta nasa tamang kwalifikasyon at kaya niyang gastusan at kaya niyang panindigan ang kanyang pangarap ay maaaring tumakbo. Yes, oo. Ako naman. Ikaw na. Nagulat ba ako? Nagulat ka, Direk? Siguro mas magugulat ako kung anunsyo ni Chris Aquino na siya ay magiging Carmelite nun. Okay? I mean, I think that's all part of the package. I think right from the very start, nandoon naman niya, si Christy, kilala natin si Chris. Oo naman. Kaya nga Okay. sabi ko, yung pinag-uusapan ngayon, pwedeng bukas maging BOC. Oo, pero yan hindi siya, in other words, maraming nakaplano sa kanyang kinabukasan. She doesn't take risks. Hindi yan pala sugal. If and when nakaplan siya na, naka-blueprint na kung ano ang mga options niya. At kung pumasok sa politika, hindi naman katakataka yun. Oo. At saka direct, si Chris ang klase ng tao na hindi papasok nang matatalo siya. Exactly. Laging panalo siya. Nakadesenyo talaga ang kapalaran niya ayon sa kanyang pananaw. Pangalawa, nung nakaburol pa ang namayapang Tita Cory Aquino, dating Pangulong Cory Aquino, meron siyang sinabi doon sa kanyang Necrological, eulogy niya. Eulogy niya. Di ba ang sabi niya, alam mo naman, Noy, tayong dalawa lamang ang inaasahan ng ating pamilya sa ganitong linya. So alam natin kagad, naging Pangulo na ang kanyang kapatid. Siguro, ngayon na may paninindigan niya, siya yung pangalawa. Di ba? At saka in fairness, dun sa eulogy niyang yun, doon naungkat ang ideya na maging Pangulo si Noynoy direct. Aquino. Dahil kasi marohas na nakaplansya. Diba? Doon lang naungkat. Sinasabi never underestimate the brains and the minds of Chris Aquino. Talagang tama ang sabi ni Christy, bawat galaw niyan, kalkulado. At saka bawat galaw niyan, mga options lahat yan. Di ako nagtataka. Saka sa kanya ko narinig yung salita na huwag kang papasok sa isang gera na alam mong matatalo ka. At dapat pipiliin mo ang battles na pinapasok mo. At dapat armado ka. Sa kanya yon. At siguro naman din para sa publiko din naman, kung talagang gusto naman nila, di ba, si Chris, at talagang nakikitaan nila na merong, kumbaga, may potensyal o kaya naman niya na mamuno, edi why not? Bakit naman hindi? Karapatan ng bawat diba? isang, ng karapatan ng bawat Pilipino, basta may hawak siyang kwalifikasyon na tama at kaya niyang panindigan ang kanyang pangarap, pwede. Oo, at saka mukhang narinig naman natin, sinasabi, talagang paghahandaan niya to, mag-aaral talaga siya. Oo, mag-aaral siya. Oo, diba? At talagang di mas makakabuti para sa bayan. At tulad lagi ng sinasabi ko pag tinatanong ako tungkol sa mga darating na eleksyon, isa lang sinasabi ko, you get the country that you deserve based on the people you put into power. Totoo diba? yun. Walang sisihan. Yes. At saka direct, hindi nakataka-taka. Batang maliit pa si Chris Aquino, umaakit na sa entablado de kampanya ng kanyang namayapang ama. Kaya palagay ko, dun din siya mauuwi.